What's up guys? Good day po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga kahabi natin dyan, and welcome back to another video. So for today's video nga po mga kahabi, katatapos lang po natin gawin itong ating bagong koi pond, kaya yan, nakapag-swimming na nga po tayo para maayos lang po yung piping ng ating pump. At ngayon magsiset up na po tayo ng quarantine tank para dito sa darating natin na isda from Guapo Koi Farm, dahil sumali po tayo sa kanilang Grow Out Challenge. Kaya tara, simulan na po natin to. So yan guys, ito na po yung sinet up ko dito na quarantine tank para dun sa darating natin na grow out entry from Guapo Koi Farm. Sumali po tayo sa kanilang grow out. Papakita ko sa inyo yung entry natin dito. Yun. Ayan po yung entry natin. So ngayon, ito kaya gumawa ako ng quarantine tank. Ito po yung ref tub natin. Ito na yung ginawa kong quarantine. Nilinis ko muna ito ng mabuti. Yan. Disinfect po talaga natin ng maayos guys kung gagamit tayo ng mga ref tub na gamit na para iwas contamination o yung mga dumi at mga parasites. Ito po yung gagamitin natin ng quarantine, kaya ito may butas pa nga siya dito, pero nilagyan na lang po natin yan ng plastic dyan para ma-seal po talaga. Tsaka ito dito, yan, dito rin may mga plastic po yan, sana dito mahagas yung tubig. So ito, kasya na po yung isang koi natin dito. Maliit pa naman po yun. Nasa mga, I think, 6 to 8 inches po ata. Kasi ganun din kalaki yung mga koi natin na to nung nakuha po natin. Ito po pala yung ating skimmer dito guys. So ito, meron ding filter. Kasi kailangan po ito sa quarantine tank natin. Ito rin yung ginamit natin dito. Kaya napaka-useful po talaga nitong filter drum natin na ito. Siguro bukas or sa susunod na araw darating na po yung isda natin na yun. At ayun, disinfect na po natin to lahat guys. Malinis na po siya. Ayan. Tapos maglalagay na lang po tayo dito ng filter wool or yung fiber wool ba yun. Tsaka maglalagay tayo dyan ng konting biomedia para may para complete naman yung setup natin. So ngayon guys, lalagyan po natin to ng tubig. Kukuha ko ng tubig dito, mga 30% lalagay ko dito sa quarantine tank natin. Tsaka magdadagdag ako ng fresh water para maka-adapt din siya sa tubig dito. Dito ko kasi siya ilalagay. So yun, tsaka maglalagay po tayo ng konting asin para sa mga dito natin sure baka may mga parasite konti or ano-ano. Sa mga kahabi din natin na may plano na sumali sa mga grow out, may idea din po kayo kung ano yung mga dapat gawin. At yun, ito po yung pinakauna. Dapat po talaga mag-quarantine po tayo pag may bago tayong isda. So yun po din yung ginawa ko po dito sa mga grow out entry natin. So ito guys, ito po yung pangatlong beses na sasali po tayo sa grow out. At yun, another variety naman po siya. And another learnings naman po yung magtuna natin dito. Samahan niyo po ako sa pag-groom natin dito sa alaga po natin na to guys. Ngayon, lalagyan ko na po ito ng tubig galing dito at saka fresh water din. Itong process na to sa pag-quarantine, natutunan ko ito nung sumali ako sa Grow Out Challenge ng KKK Himagsikan Koi Farm. One of the owner and organizer of the event, si Sir Rayton Koi, ito po yung isa sa mga advice niya about sa pag-quarantine ng mga isda. Yung tubig na ilalagay natin dun sa ating quarantine tank ay hindi 100% new water. Kukuha tayo ng tubig galing sa pond kung saan doon natin ilalagay or i-groom yung isda. Sa kanyang advice ay 70% galing sa pond na paglilipatan at 30% new water naman. Yung reason nito ay para mabilis maka-adjust yung koi sa paglilipatan niyang tank. As a new groomer, kumukuha talaga ako ng mga tips at techniques sa mga taong matagal na sa pag-aalaga or pagpapaganda ng mga koi. Lalo na pag nakita natin na napakagaganda ng mga isda nila. Kaya napakasarap sumali sa mga grow out competition dahil napakadami nating matututunan. Kaya ikaw kahabi, alam kong gusto mo na sumali sa mga grow out challenge na katulad nito, pero natatakot ka at napakadami mong what ifs dyan sa utak mo. Huwag kang mag-alala, ganyan din ako nung una. Aralin mo lang yung mga dapat na matutunan, yung mga basic, at pag alam mo na, subukan mo nang sumali. At sure ako na napakadami mong matututunan pag ikaw na mismo yung mag-groom ng koi. At yun, naglagay na rin ako ng konting asin. Malaking tulong din po kasi ito para mawala yung stress ng kinakwarantine natin na isda, para mas mabilis sila makarecover at para matanggal yung mga bacteria at parasites na pwedeng daladala nila galing dun sa pinanggalingan nila.
So yan guys, nalagyan na po natin ng tubig dito sa pan, yung quarantine tank natin. Ngayon, sasalinin ko rin po ito ng bagong tubig. Tsaka dagdagan ko rin ng tubig yung quarantine tank natin. Dun sa mga bago pa lang sa channel natin at di pa alam kung saan galing yung tubig na nilalagay natin dito sa mga pan natin or yung ginagamit natin as water change, yung water source nga pala natin dito ay deep well or poso. Nag-iigib ako ng tubig sa poso ng mano-mano dahil walang pump yung poso namin dito. Kaya yung tubig sa bagong pan na 4 tons mahigit, mano-mano namin yung inigib galing sa poso. Gumagamit kami ng balde para maghakot ng tubig. Kaya kung ikaw kahabi, kung di mo na kailangan mag-igib ng tubig para pang water change ng tank or pond mo, napakaswerte mo. Kaya sipagan mong mag water change para maging healthy yung mga isda mo at makaiwas ka sa sakit ng ulo. Dahil pag nagkasakit yung mga isda mo, mas mapapagod ka pa at mas hassle pa sa simpleng pag water change lang. Kaya wag kang tamad kahabi. Ayan, sa wakas na puno na po natin guys. Ayun, pero itong dito lalagyan po natin yan ng coupling para may taas pa natin konti yung tubig, or mukhang okay na siguro yun, pero depende na lang, baka makabili tayo mamaya ng coupling. Dadagdagan ko yan para may taas natin yung level ng tubig. Ayan, so ngayon lalagyan ko na po muna ng pump. Ito yung pump na gagamitin natin dito, itong Aquaspeed natin na A4000. Wala na po kasi akong ibang pump dito na mas lower yung wattage. Ito na lang. Dun sa mga magtatanong kung anong size ng pipe yung ginamit natin dito sa ating pump, ang size po nito ay 32mm. Yes, 32mm na pipe. Ito guys, at naset up na po natin yung pump natin dito. Ayan po yung bagsak ng tubig. Yun. Ito po yung filtration natin, pero wala pang mga filter media. Yan. So dito ko balak maglagay ng fiber wool o yung pangsala ng mga dumi. Okay po kasi yun, kasi pwede pa nating palitan lang. At yun, mas mura din po siya. Sa ilalim maglalagay din po tayo ng konting biomedia para complete din yung setup dito ating filtration. Ito na yung na-prepare natin na quarantine tank doon sa darating natin na isda ngayon. Yan, may mga media tayo nilagay dyan. Na-cycle din natin yung tubig. So yan, ito na po yung ating quarantine tank. So yun, hanggang dito na po muna mga kahabi. See you ulit sa susunod na video pag nakuha na po natin o dumating na po yung isda natin. Shoutout nga po pala sa kahabi natin si Christian Rivicencio from Iloilo. Shoutout din po sa lahat ng mga kahabi natin dyan, sa mga nag-iisda po dyan sa Iloilo. Shoutout po sa lahat mga kahabi and happy fish keeping po. Ayan po guys, kakarating lang po natin. Pinick up po natin tong isda po natin, tong grow out entry po natin from Guapo Koi Farm. Ayan po siya, nakasilid sa box. So ngayon open po natin to para malagay na po natin dun sa ating quarantine tank. So yun guys, open na po natin to. Oops. Ayun. Isang entry lang po yung kinuha natin guys, kasi malayo din po yung farm nila. Yung pag ano po natin, pag travel natin papunta doon. So ito na yung isda natin guys. And okay naman po siya. Ayun. Oh, ganda. Yun know.